Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Sa mga oras na to, siguradong kinakabahan na po si Kuting, si Smugs, at si Tambaluslos. Dahil anumang araw, anumang oras, mga ka-PL, maaari nang ilabas ni Tatay Digong ang dalawa niyang alas para mapatalsik po sila sa pwesto, mga ka-PL. Ano-ano po itong dalawang alas na hawak na ngayon ni Tatay Digong? O pag-usapan ho natin. Pero bago tayo magsimula, mga ka-PL, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, pa-like na rin po sa video para mapilitan na po si Tatay Digong na ilabas ang dalawang alas para mapatalsik na sila sa kinauupuan nilang posisyon, mga ka-PL. Okay? Una na alas ni Tatay Digong, hindi na po lingid sa inyong kaalaman, mga ka-PL. Etong narco list na mismong si Manang Aimee Di Umano ang nagsiwalat nito, mga ka-PL, kay Maharlika. Nabanggit po ito ni Maharlika, mga ka-PL, sa kanyang live. At Di Umano ay naglulumuhod si Manang Aimee kay Tatay Digong na baka naman alisin nyo na lang po yung pangalan ni Kuting dyan sa narcolis po, Mr. President. Noong kapanahunan po, namumuno pa si Tatay Digong at yun na nga ang nangyari. Hindi po naisama o inalis po ang kanyang pangalan sa narcolis, mga ka-PL, na ngayon ay hawak po ni Tatay Digong ang mga listahan ng pangalan na nasa narco list. Nako, pag ito inilabas, mga ka-PL, siguradong mawewerla po ang kaisipan ng kanilang mga taga-suporta, naniniwala pa sa kanila. Pag-antay-antay lang ho tayo. Mangyayari ho yan. Sinubukan nyo kasi ang mga Duterte. Binusalan ninyo Simpleng programa lang naman sana ang gusto ng dating Pangulo. Etong gikan sa masa, para sa masa. Pero anong ginawa ninyo? Sinuspinde, dinagdagan pa ng sa pagka-suspende, ginawang 30 araw. Ngayon, kung ipagpapatuloy ninyo hanggang sa mawalan talaga ng prangkisa at mawala na nga itong programa ng dating Pangulo na gikan sa masa, para sa masa, mapipilitan siya na ilabas itong dalawang alas niya. At ang pangalawang alas ni Tatay Digong, mga ka-PL, yung nabanggit pa rin ni Maharlika sa live niya na itong pulboronic video, mga ka-PL. Kung baga sa Bisaya pa, mga ka-PL, nagkabulingit si Kuting, nagkaroon mga pulbos-pulbos sa ilong at sa gilagid na pinatutuhanan naman ni Tito Jason sa. Sabi niya pa nga na hindi na siya excited na mapanood uli. Ulit. Ayan, kumbaga, sa pangalawang beses. Kasi nga, napanood niya na. Nakita niya na ang video.
Bakit niya nasabi na hindi na siya excited na mapanood ulit? Ha? So, ibig sabihin, ilalabas po talaga ito ni Tatay Digong, mga kapiel, anumang oras. At siguradong ito po ang magtutulak sa kanila palabas sa Palasyo Malacanang. Nako, masaya ito. Polboronic video plus narcolis, mga ka-PL. Siguradong mapapalaya sila. Ngayon, dahil excited din po ako, gusto kong makita yung video na di umano hawak na ni dating Pangulong Duterte, mga ka-PL. Naisipan ko tuloy na ano kaya kung subukan kong dumalaw kay Tatay Digong para personal ko ring makita itong narcolist at ang polboronic video. Total, napakalapit lang naman eh. Ilang oras lang ang biyahe. At pwede ring puntahan ko si Tito Jason sa mas malapit yan sa amin, mga ka-PL. Diba? At sigurado, maliban sa napanood niya na itong polboronic video na alas nga o isa sa mga alas ni dating Pangulong Duterte, sigurado ako, mga ka-PL, meron siyang kopya. Ngayon nga, sinusubukan ko siyang imensahe na baka mabasa niya yung mensahe ko at dadalaw ako sa kanya para makita ko po personal yung polboronic video na nagkabulingit po si Kuting. Ayan. Kinakabahan na ba kayo dyan sa palasyo? Kayo kasi sinubukan nyo yung matanda eh. Iba yan pag lumaban. Hindi lalaban ng basta-basta yan nang walang hawak na maaari ninyong ikatutumba. Kaya pala naghahanda na kayo ng mga influencer ninyo, sangkaterbang mga vlogger para i-debunk yan. Paano nyo i-debunk? Nasa listahan, may video. O ano sasabihin ninyo? Hindi naman siya yan. Kahawig niya lang yan. Di ba? Siguradong yan po ang sasabihin ng mga vlogger nila, mga ka-PL. Hindi nyo maloloko ang taong bayan. Hindi nyo maloloko. Dahil napakaraming video, hanggang ngayon nga makikita natin sa Facebook kapag nag-research kayo na yung bibig po mga ganyan-ganyan. Ano indikasyon yan? Ano ibig sabihin yan? 'Di ba? Naka-polboron. Tigas ng panga. Kaya, mga ka-PL, oras na lumabas itong video na to, siguradong lalabas naman talaga yan. Mag-antay-antay lang ho tayo. I-save nyo na. Habang buhay po nating makikita yan. Basta nakasave po ito sa atin, mga ka-PL. I-record nyo para meron tayong hawak bawat isa, mga ka-PL. Kasi naman ikaw, Tatay Digong eh. Siguro, dahil sa pagiging malapit ninyo ni Manang Aimee, hindi mo inilabas noon nung panahon pa lang ng kampanya. No, naintindihan din natin si Tatay Digong. Pero sana talaga, Tatay, noon pa lang inilabas nyo na yan. Bago po magkampanya, edi sana walang nabudol, walang nadismaya. Ako, ulitin ko, hindi man po ako nabudol. Hindi ako nabudol. Kasi, para sa akin, ang pagboto sa isang tao para sa pagkapangulo, tayong lahat sumusubok lang. Kasi nandoon yung mentalidad natin ba na, okay to,
magaling magsalita, matalino, higit sa lahat may pangalan pa, 'di ba? At tanyag, hindi basta-bastang pangalan 'yan. 'Di ba? Baka, nandoon yung malaking salitang baka. Baka, ito na yung mag-aahon sa bansa mula sa kahirapan. Ibig sabihin, mga ka-PL, nagbabaka sakali lang tayo. Hindi man umaasa ng 100%, pero nagbabaka sakali tayo na baka, ito na yung mama na mag-aahon sa kahirapan ng ating mga kababayan at syempre ng ating bansa na rin. Nagkamali tayo. Naiboto natin siya. Kaya ang nangyari, para sa akin, nadismaya ako. Syempre, nanghinayang na rin ako sa naging boto ko sa kanya. Sana, Tatay Digong, noon mo pa ito inilabas. Wala sanang nabudol. Yung iba nabudol talaga kasi umasa sila eh. Uy, ito na yon. Yung mag-aahon sa kahirapan. Sure na ako dito. Ganon. 100%. Sigurado, ito na yun kasi pangalan pa lang. Asang-asa. Diba? Yun, nabudol sila. Hindi katulad natin, nagbabaka sakali lang. Kaya hanggang dismaya lang tayo. Hindi masakit. Kontra doon sa mga nabudol talaga, mga ka-PL. Pero nandoon na tayo eh. Dito na tayo. Hindi agad na ilabas ni Tatay Digong. Maaring sinadya niya rin na wag munang ilabas. Kumbaga, pinagbigyan niya ng second chance. Ayan, second chance. Baka nga naman, nagbago na itong mama. Diba? Kahit nung nangampan niya, hiwi pa yung baba, yung bibig. Diba? Baka nagbago na. Sige, pagbigyan. Yun lang nakukuha ko sa pag-iisip ni Tatay Digong hindi pa rin pala eh. Ang daing palpak, ang daming kakulangan. Eto, para mapaalis sila dyan sa kanilang kinauupuan, yan ang gagamiting alas ni Tatay Digong na ikagugulat nating lahat, mga ka-PL. Diba? At kung hindi ako nagkakamali, bago pa man ang halalan 2022 para sa pagkapangulo, hawak na po ito ng dating Pangulong Duterte. Opo, hawak niya na ito. Noon, hindi ako naniniwala na weak leader, may bagahe, gumagamit ng pulburon. Hindi ako naniniwala. Nasaktan nga ako nung sinabi nung matanda yan eh. Nasaktan ako eh. Pero ngayon, talaga nga naman, mga ka-PL, ang tindi ng ginawa. Nagkapulbos-pulbos yung Napanood mo na ba, PL? Hindi pa naman. Hindi ko pa napapanood yung video. Kaya maghahagilap nga ako. Pupuntahan ko si Tatay Digong. Baka sakaling ma-entertain tayo. Bagamat matindi pa rin ang gwardiya niyan hanggang ngayon. At saka si Tito J. Nag-message na rin po tayo. Excited na ba ang lahat? Mga ka-PL, mag-antabay lang po kayo. Anumang oras, maaari po itong ilabas ni Tatay Digong. Pero ang payo ko, bagay, kahit magpayo ako, hindi naman ninyo ako pakikinggan. Sino ba naman ako? Huwag nyong tuluyan ang SMNI. Dahil pag tinuluyan nyo ang SMNI at patuloy nyong inaalipusta si Inday Sara, mapipilitan si Tatay Digong na ilabas ang dalawa niyang alas para kayo mapatalsik. Ayos! Hanggang dito lang po, mga ka-PL. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at mahalin po natin ang bansa. Be blessed.